Kakagising lang ng lalaki, bigla akong napadpad sa isang desyerto na isla. Nagmamadali akong pumunta sa kagubatan, ngunit nakakatakot na mapagtanto iyon. Maraming katawan ng mga mandaragat na lumulutang sa dagat, umuhuli ng bangkang pang-isda. Ngayon ko napagtanto na ako lang ang buhay. Inilibing ko ang bawat mandaragat sa isla. Pagkatapos ay lumangoy patungo sa bangkang pang-isda, naghahanap ng mga kapaki-pakinabang na bagay. Ngunit pagdating mo sa bangka, bigla akong nakarinig ng ingay. Dali-dali niyang sinira ang pinto ng kwarto gamit ang palakol. Sa loob ay isang maliit na aso. Ang lalaki ay may 7 pag-asa. Pumunta sa ibang kwarto, ngunit walang natira. Dalhin mo ang lahat ng kapaki-pakinabang na bagay sa deck. Gagamit tayo ng tabla para ilipat ang mga bagay pabalik sa isla. Pagkatapos ng fitness supplement, nagpatuloy ako sa pagtakbo sa kagubatan. Tingnan natin kung may nakaligtas. Pero kapag bumalik ka sa umpisa, desperado na ako dahil ako lang ang buong isla. Bumagsak ang lalaki sa buhangin. Parang hindi sila naniniwala sa katotohanang nasa harapan nila. Mula noon ay nagtayo na siya ng kampo sa gilid ng isla. Gumagamit ako ng binocular araw-araw para tumingin sa dagat. Panalangin para sa isang barko na lumitaw. Hanggang isang araw, naghahanap ako ng pagkain sa bangura. Maliit na aso, biglang nagmura sa di kalayuan. Napatingin ang lalaki kay Tio. May nakita akong bangkang pang-isda sa hindi kalayuan. Excited niyang itinaas ang sulong. Handa na ang distress signal. Nakatingin sa bangka sa malayo. Tumalon ko mismo sa dagat. Ngunit ang mga alon ng karagatan ay nagtutulak sa akin pabalik. Mula noon ay tila tinanggap ng lalaki ang kanyang kapalaran. Pinutol ko ang ilang puno sa kagubatan. Magtayo ng sakahan para sa iyong sarili. Ang maliit na aso ay naging tanging kaibigan ko. Pumatay ng oras. Inukit niya ang petsa sa isang kahoy na poste. Pagdodokumento ng buhay sa isang desyerto na isla. Kinabukasan may bigla akong nakita. Nagmadali ako sa may malalaking bakas ng paa sa buhangin. Mukhang kakaiba. Nakaramdam ng insecure ang lalaki. May nakita akong bolsa na gawa sa kahoy sa di kalayuan. Nagmamadali akong bumalik sa aking kanlungan. Ihanda agad ang baril. Sabihin sa aso na manatili sa bahay. Pagkatapos ay alamin ang sitwasyon ng mag-isa. Kaagad pagkatapos, natuklasan ng lalaki ang isang grupo ng mga Indian. Nagdiriwang sila ng isang ritual. Pero kapag nakakita ka ng mas maganda, pinagbantaan sila ng mga Indian. May nakita akong Indian na may hawak na punyal. Tapos bumagsak ng malakas. Ang madugong eksena ay nagpatayo sa akin sa lugar. Noong pinatay ng mga Indian ang dalawang lalaki ang hindi nagdalawang isip na barilin. Pagkatapos ay mag-shoot ng isa pang shot. Isang aboriginal na agad na nakalaya sa pagkaalipin. Mabilis tumakas. Gayunpaman, siya at ang lalaki ay biglang bumangga sa isa't isa. Mukhang natakot ang lalaki, kaya lang niyang magpanggap. Huminahon ka sa harap ng mga Indian. Nagtataka ang mga Indian sa kanya. Biglang lumuhad ang mga Indian sa harapan niya. Ang lalaking hindi nakakaintindi ay tumitingin sa kalaban. Akala ko sumusuko na ang kalaban. Nakahinga agad siya ng maluwag. Biglang nag-counter-attack ang mga Indian. Kunin ang iyong baril sa pangangaso. Ngunit tila hindi marunong gumamit ng baril ang kalaban. Sa panahon ng kaguluhan ng lalaki ay nagpaputok ng baril. At galit na sinigawan ng mga Indian. Sabihin mo gusto ko lang makipagkaibigan. Pero magkaiba ang wika ng dalawa. Ang mga Indian ay ganap na walang ideya kung ano ang kanyang sinasabi. Sa panahon ng kalituhan, inilabas ng lalaki ang kanyang pagkain. At mabilis na nakuha muli ang baril sa pangangaso. Habang naghahanda ang mga Indian na tamasahin ang kanilang pagkain. Pagkatapos ay lumitaw ang ibang mga aboriginal mula sa kagubatan. Mabilis na nagpaputok ang lalaki. Ngunit hindi nagtagal ay natakot ang kanyang mga mata. Kapag nakita mo ang mga Indian, ang puso ng Ra, kakainin na sana niya ito nang pigilan siya ng sumisigaw na lalaki. Hindi siya makapaniwala, ang kalaban ay isang kanibal. Sinubukan lang barilin ng Indian na tumakbo sa kagubatan. Nagmamadali siyang bumalik sa kanlungan. At ayusin ang mga bitag sa paligid ng bahay. Gayunpaman, 2 buwan na ang lumipas. Hindi nakita ng lalaki ang anino ng kalaban. Isang araw nang malapit na siyang manghuli. Hindi sinasadyang mahulog sa bitag ng kalaban. Sinuspinde, pumunta ang lalaki sa kagubatan na may dalang baril. Ngunit sila ay nakulong ng mga Indian. Nakabitin siya ng patiwari, makalipas ang ilang segundo, lumitaw ang mga Indian. Mabilis na inilabas ng lalaki ang kanyang kutsilyo para ipagtanggol ang sarili. Ngunit kinuha lang ng kalaban ang kanyang baril sa pangangaso. Umupo at tumingin. Sa sandaling ito ay yumuko ang lalaki at pinutol ang lubid ni Leo. Matapos manghihin ang baril sa pangangaso mula sa mga Indian, sinabi niya sa kaaway na ang bagay na ito ay mapanganib. Pinaputokan niya ng baril ang batang nahulog sa puno. Ang mga Indian ay hindi mahina. Pumulot siya ng patpat sa damuhan. At inihagis ito sa paniki. Buong pagmamalaki niyang ipinakita sa lalaki. At kaya ang taong namuno sa mga Indian. Sa aking kanlungan, hiniling niya sa katutubo na tawagin ang kanyang sarili na Panginoon. Kahit na hindi maintindihan ng kalaban ang ibig sabihin nito. Pero naaalala pa rin niya ang pangalan ng may-ari. Kaya 2 taong magkasamang nakatira sa islang ito. Sabay silang nagtayo ng bahay. Araw-araw, ang mga katutubo, mabilis na natutunan ng wika ng lalaki. Maaari siyang gumamit ng simpleng Ingles.
para makipag-usap sa lalaki. Hanggang sa gabing iyon, 2 taong nagtatalo tungkol sa relihiyon. Nais ng lalaki na maniwala ang mga Indian sa Diyos tulad niya. Ngunit determinado ang mga Indian. Maniwala ka sa Diyos ng tribo. Sa panahon ng pagtatalo, napunit ang diary ng lalaki sa isang pahina. Nagalit siya, sinisigawan ng mga Indian. Even na parang dinilaan ang mga kilos niya. Katatapos lang sabihin na umalis na ang mga Indian. Saka napagtanto ng lalaki ang sinasabi niya. Medyo extreme. Kinabukasan ay pumunta siya sa mga Indian para humingi ng tawad. Pagkatapos ay pinatawad siya ng mapagbigay na Aboriginal. Bigyan ng lalaki ng ilang isda. Magpakabait kayong dalawa. Naglalaro pa sila sa dalampasigan. Noong araw na iyon, sinabi ng Indian sa lalaki. Kanilang mga tribo lamang. 2 araw na lang ang maliit na isla na ito. Dahil nilabag niya ang mga regulasyon ng tribo. Dinala siya dito para isakripisyo. Dahil sa presensya ng lalaki, maya-maya ay darating ang kanilang tribo upang maghiganti. Kaya kayong dalawa ay naglagay ng dinamita sa lugar ng pagsasakripisyo. Naghihintay sa pagdating ng kalaban. Hindi nagtagal, dumating ang malaking bilang ng mga Indian sa isla. Hindi nagdalawang isip ang lalaking may hawak ng sulo na sindihan ng apoy. Ngunit tumakbo ang maliit na aso. Tatayo na sana ang lalaki. Sinunog ng dinamita ang lugar ng paghahain. Hindi makapaniwala ang lalaki. Ang asong nakadikit sa akin sa loob ng 2 taon ay umalis ng ganoon. 2 ang bumalik sa kanlungan. Hindi pa malungkot ang lalaki. Sabi ng mga Indian, maraming mga tribo ang pupunta dito. Para patayin sila, nagalok ang lalaki na gumawa ng bangka para umalis. Pabalik sa kanyang sariling bayan. Ngunit ang susunod na sagot ng Indian. Pinatayo siya, lumalabas ang ilang mga puting tao sa mainland. Madalas pumunta sa kanilang tribo para manloob. Sinunog at kinidnap nila ang ilang kabataan bilang mga alipin. Biglang may napagtanto ang mga Indian. Galit niyang tanong sa lalaki. Yung lalaking yun, ang pangalan ba ng may-ari ay dahil siya ay itinuturing na isang alipin? Kahit nagpaliwanag ang lalaki, pero galit pa rin ang mga Indian at aalis na sila. Upang maiwasang mahuli, gumawa ang lalaki ng sarili niyang bangka. Ngunit ang langit ay hindi nakalulugod sa mga tao. Sa huling araw na aalis na siya. Biglang dumating ang bagyo. Nagmamadaling gumamit ng kahoy na istaka ang lalaki. Inayos ang maliit na bangka. Ngayon ang Aboriginal ay lumilitaw sa likuran niya. Sigaw niya na hindi siya alipin. Nagmamadaling bumalik ang lalaki, kaibigan ko siya. At kaya kayong dalawa ang gumawa ng tama. Hinihila nila ang lahat ng pagkain sa kanlungan. Ipagdasal na mabilis na lumipas ang bagyo. Ngunit minamaliit nila ang mapanirang kapangyarihan ng bagyo. Maraming puno ang nasira, maging ang kanilang mga kanlungan ay umuugoy. Kayong dalawa ay nagkaroon ng isang kakilakilabot na gabi. Kinabukasan ay tumingin ako sa paligid sa mga buhok. Nakaramdam ng gulat ang lalaki. Nagmamadali siyang pumunta sa maliit na bangka. Ngunit sa harap mo ay isang kuwang. Matagal nang nawala ang maliit na bangka. Sabi ng mga Aboriginal, walang oras para gumawa ng bagong bangka. Darating ang kabilugan ng buwan. Pagkatapos ay darating ang mga tribo. Nagalok ang lalaki na maglagay ng mga bitag sa paligid ng isla. Maghanda para sa isa-isang laban para sa kaligtasan. Sa tulong ng mga Indian, naglagay siya ng mga bitag sa bawat lugar. Mabilis sa full moon night. Dumating din ang mga Indian sa isla. Narinig nila ang magandang boses ng lalaki. Pumunta siya sa shelter ng 2 lalaki. Sa daan, maraming Indian ang nahulog. Ilang Aboriginal na tao ang naakit sa salamin. Nakita ng lalaki ang pagkakataon. Nagpa siya na hilahin ang ditilyo. Kapag akala mo patay na yung isa, biglang tumayo ang isang nakaligtas na Aboriginal. Nagmamadaling bumaba ang mga Indian. Suriin ang mga sugat ng lalaki. Nilagyan niya ng mga halamang gamot ang kanyang mga sugat. Ngunit makalipas ang 2 araw ay hindi nagaman ang pakiramdam ng lalaki. Kahit ang sugat ay nahawaan. Para mapagaling ang lalaki, nagpa siya ang mga Indian, ibalik mo siya sa kanyang tribo. Naniniwala siyang gagamutin siya ng tribo. Para sa lalaki, wala akong pakialam sa sarili kong buhay. Mabilis kayong pumunta sa tribong para rating lang. Pinalibutan ng mga Indian ng lalaki. Ihanda ang kanyang karne, pero nakikita ko ang sugat. Ang lalaki, pagkatapos ay nagpadala sila ng isang tao upang gamutin ang iyong mga sugat. Sinabi iyon ng mga Indian sa lalaki. Ang kanilang tribo ay hindi kailanman pumapatay ng mga taong may sakit. Kapag naghilom ang kanyang mga sugat, hahayaan kitang lumaban. Ang mga nakaligtas lamang ang makakaligtas. Mabilis na naghilom ang mga sugat ng lalaki. Ngunit ito rin ang nagiging sanhi ng kanilang pagpunta sa plataporma ng buhay at kamatayan. Pareho silang ayaw na magkasama ngayon. Ngunit sinabi ng katutubo sa lalaki, kung hindi, pareho kayong papatayin ng mga leon. Narinig ko yun. Mag-away kayong dalawa. Habang nag-aaway, nahulog sa apoy ang kutsilyo ng kapos palad. Nakiusap siya sa mga Indian na patayin siya. Dahil ang buhay mo ay iniligtas ng mga Indian. Ngunit hindi namin hinihintay ang mga Indian.
Umalingaw ang putok ng baril sa tenga ng lalaki. Ang mga Indian ay nahulog sa kanyang kandangan. Mga puti pala sila sa mainland. Pumunta sila dito para manloob at magsunog muli. Ang lalaking nasa sakit na sumisigaw sa langit. Hindi mo matatanggap ang trabaho. Ang aking matalik na kaibigan ay nahulog sa aking kandangan ng ganoon. Sa wakas, tinapos ng lalaki ang mahabang buhay. Sa isang desyerto na isla. Ang mga kabataan na interesado ay maaaring manood ng orihinal na pelikula. Kung gusto mong manood ng ganitong uri ng video, tandaan na i-like at sundan. See you next time.